Thank you, Deacon Paul, sa ating morning devotion. Tayo po'y dadako sa ating Sunday School. But bago po tayo dumako sa ating pong Sunday School, tayo po muli ay manalangin. Let's pray. Manaming Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat. At tunay o Diyos na maraming salamat po sa mga katotohanan na aming napakinggan. We thank you, Lord, dahil muli pinalalahanan niyo kami kung gaano ka kadakila, kung paano mong pinlano ng perfecto ang pagliligtas sa sangkatauhan na mga magsisisi at mananampalataya sa iyo. We thank you, Lord, dahil pinapakita nito yung pag-ibig mo and at the same time, Lord, yung katapatan sa aming pagliligtas niyo po sa amin, and at the same time, Lord, alam namin na maging yung mga promises mo ay tunay po na para sa amin ito'y napakaganda at dapat namin pagtiwalaan. And Lord, as we worship you this day, Lord, may you help us, Lord, na ito yung maging mag-drive sa amin sa pagsamba namin sa iyo, na hindi ito maging mere obligation, kung hindi out of love, out of joy, and out of heart na punong-puno ng pag-ibig at pasasalamat sa iyo dahil sa kaligtasan na natanggap namin. And alam namin na sa ganitong paraan ikaw ay naluluwalhati at hindi sa puso na pilit at walang kagalakan. Kaya naman we ask, Lord, na patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan and bigyan nyo kami ng puso at isip na nakasentro yung pananambahan sa iyo. At hindi sa aming mga sarili, anumang emosyon ng aming daladala ay mapapurihan ka po namin sa araw na ito. And nawa ang pagpapaunawa ng mga salita mo na maihahayag sa pulpitong ito ang siyang sumagana upang sa bawat mga pangangaral, mga prinsipyo na nagmumula sa inyong mga salita ay maunawaan namin ito at may apply po namin ito sa aming pong pamumuhay. We thank you, Lord, sa privilege na meron kami at nakapag-aral kami na yung salita ng may kalayaan. Wala kaming hangad kung hindi ang mas makilala ka pa namin at dalhin kami nito sa mas malalim at mas kapaki-pakinabang na paglilingkod at puso punong-puno ng pagpapasalamat. We entrust all these things sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay magtutuloy sa ating morning devotion, sa ating pong Sunday School, and tayo po ay nag-aaral ng series na What is a Healthy Church Member? So I hope na ito ay nagiging beneficial po sa atin. So nakita na natin yung unang 4 na marka ng librong ito. By the way, yung libro na ito ay galing mismo kay Thabiti Anyabwile. So una, ang unang marka ng isang malusog na miyembro, siya ay expositional listener. Nakita na natin kung ano yan. Pangalawa, siya ay biblical theologian siya. Kumbaga, lumalago siya sa mga doktrina, hindi lang ito para sa mga huwag nating isipin na ang mga theologies, yung mga doktrina ay para lang sa mga pastor, para lang sa mga nag-aaral sa seminary. Ito'y para sa iyo na miyembro ng isang iglesia. You should and you must grow sa salita ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga, 'di ba? Ini-encourage natin ng bawat isa na magbasa ng scripture. Let me tell you, hindi enough yung every Sunday na diet mo dito. Hindi yun enough para ikaw ay mag-grow. Although may benefits doon, pero kung hindi ka nagbabasa ng scripture, malabo na lumago ka sa ganoong aspeto ng Christian life. Kaya huwag sana natin itong i-take for granted, kasi wala talagang shortcut sa paglago ng isang mananampalataya pagdating sa kanyang spiritual life. So pangatlo na nakita natin is siya ay gospel saturated. Ito very in relation ito sa ating pinag-aaralan na ikalimang marka, dahil nga biblical evangelist, dapat gospel saturated din siya, kasi para mas makita yung kanyang pag-share ng gospel ay talagang ramdam at alam niya yung kanyang sinasabi, nananahan sa kanya. Siguro kaya
maraming mga mananampalataya ang hindi talaga ganoon ka-passionate when it comes sa pag-share ng gospel. It's because hindi talaga siya saturated ng gospel, 'di ba? Ang tendency, ang isang sabi nga ng isang nabasa ko, ang illustration niya, ang tendency kapag napupuno ang isang balde, isang drum, matatapon. So kapag punong-puno ka, talagang lalabas at lalabas sa'yo yung gospel na nagsasaturate sa'yo. So sana, tignan mo ngayon yung pamumuhay mo. Ikaw ba, pag nasa trabaho ka, yung pananalita mo, yung pag-iisip, yung paikitungo mo sa iyong kapwa, ikaw ba ay driven ng gospel? Kaya nga napakahalaga niyan kasi hindi na tayo mere responsibility sa lahat ng gagawin natin. Na dahil responsible ka sa trabaho mo, sa pagtuturo, or sa anumang ginagawa mo, kung hindi driven ka lagi ng gospel, na ginagawa mo yon dahil kay Christ na nagligtas sa iyo. Kasi siya na yung Panginoon na at tagapagligtas mo. So, check natin yung ating mga sarili when it comes sa marka na yan. And then yung pang-apat na marka na nakita natin is genuinely converted ang isang malusog na miyembro ng iglesia. Genuinely converted means totoong naligtas siya, totoong binago siya ng Panginoon. Hindi siya kagaya ng marami na tinatawag nga nating nominal Christians na Kristiyano lang sa pangalan. Again, let me remind you na hindi porket na-baptize ka, hindi porket na tumatayo ka na sa pulpitong ito, hindi porket na napakatagal mo nang nakaupo dyan, ikaw ay genuinely converted na. Well, yung mga bagay na yan, that's good, pero ang magsasabi pa rin kung ikaw ay totoong ligtas na is kung ikaw ba talaga ay tumalikod sa iyong mga kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, anong indikasyon yan? Maraming mga bunga na pwede ninyong makita. Kagaya nga naman na pag-aralan natin kung ano yung what conversion is not, what conversion is. Makikita mo yan kapag ikaw ay talagang, alam mo yun, yung mag-uumapaw ka sa desire mong lumago at matuto sa salita ng Panginoon. Isa yan sa mga indikasyons na ikaw ay totoong mananampalataya o totoong conversion na. So yung pakikipaglaban sa kasalanan, yung paglago sa pag-ibig, sa mga bunga ng banal na espiritu ay dapat na nananahan sa iyo. Okay, so yun yung ating mga nakita. And ngayon, pinag-aaralan natin yung ikalimang marka, which is yung biblical evangelist. So ito yung isa sa pinaka-crucial din sa ating panahon ngayon, lalo sa atin na mga naniniwala sa Calvinism, mga doctrine of grace. Isa ito sa mga madalas na binabato sa atin kapag hindi ka, pag naniniwala ka daw sa doktrina na yan, ikaw ay hindi na nag-evangelism. Yan yung ating pinapabulaanan. Hindi naman totally, kung hindi, tinitignan din naman natin na baka dahil nga doon sa doktrina na yun, kaya tayo hindi talaga nag-evangelize. So kaya nung last time, kino-correct natin yung mga bagay na yan. So ngayon, ang tanong is, ano ba talaga yung ibig sabihin ng salitang evangelism? What evangelism means? Sabi ng Ligonier.org, sabi niya dyan, evangelism is the term we use to refer to the preaching of the gospel. It comes from the same Greek word for the gospel, euangelion, and means literally gospeling. When we evangelize, we are gospeling, we are spreading the gospel of Jesus Christ. In other words, yung pag-evangelism pala, sa madaling salita, yung pag-share mo ng gospel, yung pagbabahagi mo ng ibanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So every time na nag-preach tayo pala, every time we evangelize, ang ginagawa natin, we are gospeling. Binabahagi natin yung ibanghelyo sa iba. So let me ask you a question this morning. Kailan ka huling nag-evangelize? Kailan mo huling na-share yung gospel? Badi mo na maalala kung kailan dahil sa sobrang tagal. Well, isa yan sa mga pwede mong i-consider na tanong sa iyo ngayon. Kung ikaw ba ay malusog na miyembro, sinishare mo ba yung ibanghelyo? Nag-evangelize ka ba? Actually, dito, napakadaming mga churches ang very passionate dito. Ang sinasabi nga nila, kanina nga, sabi nga diba ni Church Spurgeon, dalawang klase lang yan. Either you are a missionary or an impostor. So, ibig sabihin, either you are someone na nagsishare ng gospel, legitimate na Christian ka, na nakikita sa pag-share mo ng gospel,
or else Kristiyano ka lang sa salita. So, sana makita natin kung gaano kaseryoso yung ating pinag-aaralan. Now, may mga dahilan kasi kung bakit maraming mga Kristiyano ang nahihirapan i-share ang gospel. Yung mga may mga hadlang kung bakit hindi nila ma-share yung gospel. At yun yung nakita natin last time. Ano yung mga yan? Ayan, yung 5. Una, yung fear. Pangalawa, yung ignorance. Pangatlo, yung arrogance. Pang-apat, yung apathy. And then yung panglima, yung bad theology. So, I think lahat tayo nakarelate dyan. Hindi man sa 5 na yan, marahil may ilan dyan, 1, 2, na nakikita mo sa sarili mo na dahilan kung bakit hindi mo na-share yung gospel. Marahil takot ka. Takot ka na pag share mo yung gospel dun sa mga kasama mo sa work, sa mga kaklase mo, pagtatawanan ka. Meron niya ako napanood sa Facebook yung isang bata, di ba? Yung talagang passionate siya mag-share ng gospel dun sa mga kaklase niya. Sabi niya, pag namatay ka, saan ka pupunta? Kung dapat ka passionate niya. Sabi nga dun na, first day of school, ganyan daw yung ganyang gagawin. Pero kasi di ba minsan, yan yung tendency, kaya hindi natin nasi-share yung gospel kasi natatakot tayo. Natatakot tayong ma-reject. And at the same time, natatakot tayo na baka hindi na tayo pansinin ng kaibigan natin, or ng katrabaho natin, or ng mga tao na nasa paligid sa atin. Well, I tell you, hindi naman masama yung sinishare mo. Hindi naman yan something na makakasira sa buhay niya. Yan ay isang bagay na alam mo na magbabago sa buhay niya at kung talagang, alam mo yun, kung talagang may malasakit ka sa kanya, darating at darating sa punto na isi-share mo yung gospel. And tayo, bilang isang iglesia, marami sa atin ang natatakot kapag umahayo tayo dahil tumitingin sa bilang. But in some sense, may punto doon kasi syempre, mas marami, mas maganda. Pero lagi natin tandaan, ang pinakang kasama natin kung bakit hindi tayo dapat matakot ay walang iba kung hindi si Christ. Si Christ, sabi ni Christ nung sinabi niya na, "Go ye therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And lo, I am with you always, even unto the end of the age." So, ibig sabihin, sa paghahayo natin, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ng Panginoong Jesus. So, baka nag-iisip ka na ngayon at saang platform ko kaya pwede i-share ang gospel. So, if you have social media, dyan mo gamitin yan. Share mo yung gospel sa social media. Mag-share ka ng mga Bible verse kaysa naman ang pinag-share mo is mga something na hindi nakakapag-glorify sa Panginoon. I'm not against sa paggamit ng social media, but let us utilize it in a way na nag-glorify natin ang ating Panginoon. So, nawa, makita natin yung mga bagay na yan. So, iwas lang sa paikipagbardagulan. Pero kung para naman sa Ebanghelyo, why not na hindi mo protektahan. So, pangalawa, ignorance. Nakita natin yan last time. May mga mananampalataya talaga na gustong i-share pero hindi talaga nila alam kung paano i-share. Sabi ko nga, walang ibang paraan kung hindi magbasa ng scripture and at the same time, pumunta ka ng church, makinig ka ng preaching or ng Sunday school para matuto ka. And kapag hindi mo naiintindihan, sabi nga ng Right Med, huwag mahihiyang magtanong. So, magtanong ka. Ask mo, Pastor, Brother Deacon Paul, Brother Clark, sino man yung mga tinitignan nyo dito, pwede mo ba sa akin i-share paano ba yung tamang pag-share ng gospel? Kung ngayon pa lang na pinag-aaralan na natin to, absent ka, wala ka, talagang ignorante ang dating mo. Lalabas ka dyan, ang i-share mo kasi basta ako, nakilala ko ang Panginoon mamaya, madadaanan pala natin, masyado lang akong excited. Pero yan kasi yung kadalasan na nagiging resulta kapag ignorante ka sa pag-share ng gospel. And then yung arrogance, yung kayabangan, para lang kala pastor yan, sa mga workers, sa mga deacons. Trabaho nila yan, kaya nga namin sila pinapasahod para gawin yung mga bagay na yan. But thank you sa inyo pong malasakit sa mga manggagawa. Pero I tell you, hindi yan trabaho lang, iilan sa loob ng iglesia. It is what? Ito ay mandato sa loob ng iglesia, sa buong kabuuan ng iglesia. Nung sinabi ni Christ na, "Go ye therefore, make disciples of all nations," yun ay pangangaral niya sa lahat.
Hindi lang yun kala apostol, hindi lang yun sa mga pastor, kung hindi sa buong miyembro ng iglesia. And if you are professing a Christian, then subject ka nun. Ikaw ay subject na mag-share ng gospel whether you like it or not. And kapag hindi mo yan sinunod, you are a disobedient follower of Christ because hindi mo sinusunod yung Great Commission. And kung tayo bilang iglesia, hindi natin yung ginagawa, hindi natin na-fulfill yung talagang purpose natin dito sa mundong ito. What is the purpose of the church? Yes, to worship the Lord, but kasama doon is yung pag-spread ng gospel sa lahat ng dako. So, yan yung ating tinitingnan. Now, yung apathy, yung apathetic ka na, hanggang yung ugali mo, ganyan na. So, alisin sana natin yung ganyang klaseng attitude natin pagdating sa Ebanghelyo, and then yung bad theology. So, nakita naman na natin yan. Short review lang pagdating sa mga bagay na yan. Now, punta tayo ngayon sa ito yung mga hindrances. Ngayon, punta tayo sa ano ba yung hindi evangelism? What evangelism is not? So, ngayon, pastor, may mandato pala na mag-evangelize, pero alam niyo po ba na may mga nag-evangelize na hindi tama, na hindi nila talaga naggagawa ng maayos yung pag-iibanghelyo. Akala natin bilib na bilib tayo, di ba? Ang sisipag nila. Well, we admire yung kanilang passion, we admire yung kanilang pagtitiis at yung kanilang pagtatrabaho. Pero may mga evangelism kasi na hindi dapat natin tignan na evangelism dahil lang nagawa natin yung bagay na yon. So ano yon? So tignan na natin. Maganda ito. Una, na hindi ibang pag-ebanghelyo is this. What evangelism is not? It's not inviting people to go to church. So, yan. Madalas, minsan nagkakamali tayo pagdating dyan. Akala natin dahil nga, kunyari, anniversary na. Meron tayong kaibigan, kapitbahay. Tama po, invite natin. Hindi ko po sinasabi, huwag nyo invite. Sabi ni pastor, di naman pala pag-evangelism yun. Hindi nga po, pero hindi ko sinasabi na huwag nyo i-invite. Ang sinasabi natin, the mere act na in-invite mo siya sa loob ng church, it doesn't necessarily mean na evangelize mo na siya. Ayos, nag-evangelize na ako kasi ini-invite ko na yung mga kaibigan namin sa pagpunta sa church. Di ba? Ganyan tayo, punta ka naman sa church. Ang tinituloy natin sa sarili natin, napakahusay ko na mag-evangelism kasi ini-invite ko yung mga ka-workmates ko, yung mga classmates ko. Again, don't get me wrong, napakaganda po niyan, napaka-noble yan, i-invite mo. And actually, isa nga yan sa napakagandang, isa sa mga magandang attitude, kung hindi ka pa talaga ganun kakapa, hindi ka ganun ka-eloquent when it comes sa pagsasalita patungkol sa Ebanghelyo, sama mo sa church para at least makapakinig siya ng pangangaral ng gospel sa pamamagitan ng preaching ng pastor or ng sino man na mangangaralan tumatayo. Pero wala sa scripture na nagsasabi na kapag in-invite mo ang iyong kaibigan o ang sino man sa loob ng iglesia, it's automatically nag-evangelize ka na. So alisin natin yung ganyang pag-iisip kasi ang ganyang pag-iisip ay nagpuudyok sa atin na maging mapagmataas dahil mas marami kang na-invite, mas magaling kang mag-evangelize sa iba. Papaano kung ikaw yung boss niyan sa trabaho? Talagang kapag in-invite mo yan, sabihin mo lang dyan na itatanggalin kita pag hindi ka sumama sa akin, hindi ka nagsimba sa church. Di ba? So, syempre sila ngayon, ayaw nila mawalan ng trabaho, punta na lang ako doon. So ngayon, ang tendency, dahil marami kang na-invite, ang galing mong mag-evangelism. So hindi ganon. Hindi ang pag-i-invite sa isang tao papunta ng church ay pag-evangelize. No? So again, napakaganda niyan, noble na invite natin, lalo kung mga mahal natin sa buhay, pumunta ng church, but hindi ito necessary na pag-evangelize. Pangalawa is this. What evangelism is not, it's not sharing your testimony. So dyan marami ang
nag-e-air. And at the same time, marami rin naman na sumasakit yung tenga kapag sinasabi natin yan. Ano ba sinasabi natin pag sinabi natin ang pag-evangelize, yung pag-share ng gospel, yung pag-fulfill ng Great Commission, ay hindi pag-share ng iyong testimony. Well, sabi ko nga, personal testimonies are wonderful and an important witness of our lives in the world. Kung saan makikita talaga na ikaw bilang anak ng Diyos, nagpapangsyon ka bilang asin at liwanag ng sanlibutan ito. Ang pangit naman kasi, di ba, isipin mo, kung ikaw ay mananampalataya, ang galing mong mangaral, ang galing mong mag-share ng gospel, pero pagdating sa pamumuhay mo, kitang-kita yung pagiging demonyo, ipakitang-kita yung pagiging matigas yung ulo mo, yung pagiging rebelde mo, ay hindi maganda yon. Maganda na meron ka talagang maayos na testimony. Kaya lang, maraming mga mananampalataya ang pag-share ng gospel na uuwi na lang sa kwentuhan kung paano siya naligtas. Paano ka naligtas? Dati akong addict na nakakilala sa Panginoon. Again, maganda yan, pero hindi kasi yan yung gospel. Pag-ibahin natin yung root, yung ugat, sa fruit, yung bunga, magkaiba yon. Hindi mo pwedeng tawaging fruit yung ugat at hindi mo pwedeng tawaging root yung prutas. Pwede si root tawagin mo. Pero hindi pwede. Bawal sabihin, hindi ang testimony mo ang nagliligtas. Hindi naman yung testimony mo yung napako dun sa krus. Si Kristo yung napako sa krus. Therefore, ang dapat mong i-share, si Christ. Hindi yung testimony mo. So, ingatan natin. Pwede naman natin yan i-include kapag nag-share tayo ng gospel, pero wag sobra. What I mean is, yung mas marami ka pang nasabi sa testimony mo kaysa sa ginawa ni Christ na pagliligtas. So, much better kung may mag-share ka ng testimony, after mong i-share yung gospel, mas mainam. Para at least na-establish mo na nasabi mo na ng maayos, ng plain, ng may clarity kung ano ba yung nagliligtas. At ipaliwanag mo na ito, share ko sa iyo kung paano ka naligtas. Pero again, hindi ito yung paraan para maligtas ka. So, I hope nagigets nyo po yung punto natin. Hindi masama na i-share yung testimony mo, pero hindi yan gospel. Hindi yan pag-evangelize. Now, punta tayo sa pangatlo. Ito, marami rin ditong nag-air. Pangatlo, ito, what evangelism is not having a spiritual conversation. Minsan, di ba, may mga katrabaho tayo, may mga kaibigan tayo, even mga mahal natin sa buhay na nakakausap natin about spiritual things. Ang akala agad natin ay evangelism na agad yun. No. Pwede mong makausap ang isang Muslim, pwede mong makausap ang isang Hindu, kung meron man sa atin dito, or sino man ng mga nasa iba't ibang religious groups, sa mga spiritual na bagay. Pwede. Pero hindi agad automatically na kapag nakausap mo sila about doon is na-evangelize mo na sila. Or you are doing evangelism. Bakit? Kasi pwede nyo naman pag-usapan lang is the existence of God. Pag sinabi mo na ang Diyos nag-e-exist siya, through what? Through creations. Kitang-kita naman. Na-evangelize ko na siya. Na-evangelize ko na yung katrabaho ko na INC. O kaya na isang Roman Catholic. Na-evangelize ko na siya dahil nakapag-usap kami, na-discussion nga kami about sa Immaculate ni Mary, yung conception ni Mary. Tapos sasabihin mo pa yung pagiging sa mga rebulto. Pwede mo makausap talaga yung mga tao na yun about sa mga spiritual things. Pero hindi agad nito sinasabi na ikaw ay nag-e-evangelize. Hindi. Unless na i-share mo sa kanila na sila ay makasalanan, sila ay patungo sa impyerno, na ang tanging paraan lang ng kaligtasan ay walang iba kung hindi ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Doon mo lang masasabi. At kung ikaw ay mananampalataya at magsisisi, doon mo lang masasabi na sila ay iyong nabahagian ng Ebanghelyo. So, ingat tayo na magandang yan. Ang tawag dyan ng professor ko ay entry point. Alam nyo yun, hanapin mo muna yung common ground nyo.
Unless na lang kung magaling kang apologist, di ba? Kaya mong i-drive yan papunta sa pag-share ng gospel. Halimbawa, ang pinag-uusapan nyo lang is pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. So, pwede mong i-drive yan papunta sa, alam mo ba, na nagalit ang Panginoon diyan kasi may iisa lamang Diyos na dapat mong sambahin papunta sa Panginoong Jesucristo. So yung mga ganung bagay, pwede mong gamitin yung entry point, pero hindi yan automatically na kapag nakipag-usap ka about spiritual things sa mga unbelievers ay nag-e-evangelize ka na. Again, that's good, but it doesn't necessary evangelism. Now, pang-apat is this. Ito, dito, sa loob naman to ng iglesia, marami itong nag-e-air dito. It is not the eloquent telling of sentimental stories or singing of emotionally stirring songs. So, yan. Ang dami niyan sa mga evangelicals. Kapag mahilig kayong mag-church hopping, yung mga church hopping, yung parang mga dito ko muna sa Sunday, tapos susunod doon naman ako sa ibang church, tapos susunod sa ibang church naman. Parang antipakalong, patalong-talong ka ng iba't ibang church. So pag makikita mo sa iba't ibang iglesia ng mga evangelicals ngayon and marami pang denominations, ganito nila sinasabi yung kanilang pag-evangelize sa pamamagitan ng ang galing niya magkwento. Eloquent talaga siya pagdating sa pagkukwento. And at the same time, gagamitan nila yan ng makabagbag damdamin na music, ng song na talagang magpapaangat ng emosyon ng isang tao para masabi na siya ay lumapit kay Christ at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Alam niyo kung anong tawag dyan? Sa theology, yan yung kanilang dinedebunk na ang tawag dyan ay methodologies. Yan yung tinatawag na pragmatism. Na kung ano yung unique sa mga tao ngayon, yun yung ibibigay ng church. Alam niyo, meron yung isang, sabi nga, ewan ko kung kanino ko ito napakinggan, kay Pastor Lloyd yata. Sabi niya, magtatayo daw lang siyang church itong taong ito. Ngayon, ang ginawa niya, sinurvey niya ngayon yung buong paligid ng church na pagtatayuan niya, yung bawat mga nakatira doon. Tinanong niya, anong church ba ang gusto mo? Eh di kinuha niya ngayon, gusto kong church, ganito, kailangan may drums, kailangan may entertaining, talagang may tumatawid pa sa, gusto ko may sumusubo ng espada sa harapan kapag nangangaral. So, nung nalaman niya kung ano yung gusto ng mga tao sa paligid, yun yung tinayo niyang church. Kaya ngayon, talagang nagpuntahan. Ang problema, ganun ba ang church? No, hindi ganun. Hindi tayo magsasabi na kung ano yung gusto ng mga tao sa paligid natin, ganun yung gawin natin sa ating iglesia. No, may mandato sa scripture, what is church, and kung ano yung dapat ginagawa ng iglesia. Now, sabi ni Tabitha Nyabili, sabi niya, evangelism does not depend on eloquence, using the correct mood, lighting, emotionally sappy stores and songs, and high-pressure sales pitches. So, hindi sa usay. Wala pa rin sa ganon. Na talagang may napakinggan akong ganyang preacher. So, galing. Talagang ang galing magkwento. Sabi niya, pag nag-evangelism daw siya, kapag kumakatok siya sa bahay, pag pinagbuksan siya, automatic yung isang paa niya, ihahakbang niya ng isa. Para hindi na masara yung pinto. Ihahakbang niya kasi para yung paa niya nandun na sa loob. Ang galing, di ba? Talagang kala mo talaga, very passionate siya pagdating sa pag-evangelism. Ang gusto niya lang naman ipakita kung gaano siya kagaling mag-evangelize. So, hindi ganon ang sinasabi at hindi yung dami nating cheche-boreche para lang gano'n na magkakaroon pa tayo dito ng mga performances na alam nyo yun, naalala nyo ba yun? Ginagawa natin before yun. Ako pa nga yung nakaupo sa upuan. Di ba? Yung chairman ang tawag sa akin, may pagganong-ganon pa ako nung mga panahon na yun. Pero walang kwenta yun. Hindi natin kailangan gawin yun. Para lang masabi na nagpo-portray tayo ng gospel na walang ganun, hindi mo kailangan yun. Kailangan mo ipang-aral mo ng tapat yung gospel in a plain and nang may clarity, nang may karunungan yung ating pag-iebanghelyo. Now, pakinggan natin pakinggan natin si Martin Lloyd-Jones sa kanyang sinabi about sa usapin na ito. Sabi ni Martin Lloyd-Jones sa kanyang libro, sorry, medyo maliit, basahin ko na lang para mas marinig ninyo. Sabi niya diyan, I have heard repeatedly of certain popular evangelists
who has an amazing gift for telling stories. He is quite a genius in this respect. His word pictures are such that you can see exactly what he is describing. So, ang galing talaga. Nakikita mo yung sinasabi niya. Kumbaga, napipicture mo pag nagkwento siya. This man tells his stories and he seems almost to mesmerize his congregation. At the close of the meeting, he invites people to go to the decision room and they go there in flocks. So, may decision room sila. So, parang ganito yun. Nagkwento ako, then sabi ko, nung after kong kwento, punta kayo doon sa may children's room, confession room. So, papakinggan pa natin. Sabi niya, but those who work in the decision room, may mga nagtatrabaho daw doon, are agreed in saying that when they ask them why they have come, the reply is that they do not know, but that the speaker told them to come. It is not that truth has convinced or convicted them. They are influenced by stories to which they have listened, and then they seem to act in an automatic manner. So, ganun yung nangyari. Pumunta sila doon, nang hindi talaga nila naiintindihan kung bakit sila nandoon. Sabi nung speaker, pumunta daw kami doon sa confession room. Marahil doon tinitignan kung ano yung kalagayan ng kanilang spiritual life. So, sabi pa niya, music can produce the same effect. You can so sing a chorus that eventually you become intoxicated. The power of music is such that is the effect it has upon some people. And in reality, they do not know what they are doing. They just respond mechanically to any command or invitation given to them. So, ito nga, ang alas ng marami. Music. Meron pang damit ako dati, music is in my soul. Damit pala ni Kuya yun na pinamana sa akin. Pero yan kasi, ang tingin ng madami, mas maganda, mas engaranding tugtugan, mas nakakataas ng balahibo, mas nakaka-Islam, talagang mapapa-headbang ka pa, and then after nun is, yan, na-evangelize na namin sila, Kristiyano na kayo. So that's wrong. Hindi natin kailangan gawin yung mga bagay na yan para masabi na tayo ay tapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Boring talaga. Actually, yan ang tingin ng madami. Napaka-boring ng mga Baptist pagdating sa kanilang pagsamba. Just imagine mo, kakanta lang kayo ng 2 hymn, tapos upo na, kinig na ng sermon. Kasi nga hindi naman yun yung sentro natin dito. Kung gusto mo na isang araw, buong araw tayo magkantahan, mag-headbangan, gawin mong Sabado. Huwag mong gawin Linggo, kasi ang Linggo, araw ng Panginoon at kailangan nating makinig sa mensahe na gustong ipakinig sa atin ng ating Panginoon. So again, kaya ang sentro ng ating pagsamba ay walang iba kung hindi ang pangangaral ng salita ng Diyos. So yan yung mga that is what evangelism is not. So ngayon, tignan naman natin ng mabilisan kung ano yung evangelism. So, mabilis lang naman ito. What biblical evangelism is. So, una is this. Biblical evangelism is the intelligent and persuasive presentation of the gospel with a definite purpose of producing converts. So, ito pala yun. Hindi tayo nag-evangelize para pilitin sila. Hindi mo kailangan pilitin ng mga tao, mga unbeliever para manampalataya kay Christ. Ang kailangan mong gawin is makonvince mo sila. I-persuade mo sila na yung dala-dala mong mensahe ay totoo. Yun ang iyong panglaban. Yun ang iyong paraan para ikaw ay mag-ibanghelyo. Tignan natin kung bakit ganito natin ito sinasabi. Well, dahil ganito rin naman kasi yung ginawa ng Apostol Pablo. Sabi ng Acts chapter 17 verses 2 to 4, sabi dito ni Luke, yung writer, and Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead. So, gospel nila na siya agad, suffer and rise from the dead. Si Christ daw kailangan mag-suffer, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. So in other words, si Paul mismo, hindi niya kinailangan ng mga kung ano-anong mga cheche-boreche. Ang ginawa niya, inupuan niya yung mga tao doon, at anong sinabi niya? Pinaliwanag niya yung scripture. Pinaliwanag niya yung gospel sa pamamagitan ng scripture. Hindi na siya nagcheche-boreche. And then sabi dito is this,
And some of them were persuaded. Na-persuade niya yung mga nakikinig sa kanya, and joined Paul and Silas, and did a great many of the devout Greeks and not few of the leading women. So may mga babae pa na na-persuade. So again, ang gospel, hindi siya pipilitin mo yung isang tao na magsimba sa inyo, na itanggapin niya yung gospel na dala-dala mo. Ang kailangan mong gawin ay ipaliwanag mo ng may karunungan at ng may kalinawan mula sa scripture yung mga sinasabi mo. Alam nyo, napakahalaga niyan na ginagamit natin yung ating mga natututunan pagdating sa pag-eebanghelyo. Now, paano mo ngayon paano ka ngayon makakapag-persuade ng isang tao na sinesharan mo kung ikaw mismo ay hindi nag-grow sa ganitong aspeto ng pamumuhay. So mga kapatid, tignan natin yung ating mga ginagawa, no? Ang pag-share natin ng gospel ay dapat laging by persuasion at hindi sa pamamagitan ng paghatak. Sabi ni J.I. Packer na ang goal natin ay ma-convert or magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi ni J.I. Packer, wherever and by whatever means the gospel is communicated with a view to conversion, there you have evangelism. So, kung mag-share ka ng gospel, sana ang talagang goal mo is hindi para lang masabi na nag-evangelism ka. Marami kasi ganyan, mag-share tayo ng tracts, magmigay tayo ng tracts, at magbumayo tayo dyan. For the sake of what? For the sake na masabi na nag-evangelize tayo. That's wrong. That's the wrong motive. Ang kailangan na meron kang motibo, laman ng puso mo, isahayo ka dyan, para magligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, tignan natin lagi, motibo pa rin. Kahit pa napakahusay mo, napakagaling mo mag-share ng gospel, you are eloquent, you are, ang sarap mong pakinggan, ang sarap mong pakinggan, ang sarap mong makasama sa mga ganitong bagay, pero at the end of the day, yung motibo dapat ay nandoon. Talaga bang ang goal mo is to convert sinners sa pagiging mananampalataya? Wherever and by whatever means the gospel is communicated with a view to conversion. Kaya nga napakahalaga ng biblical understanding natin pagdating sa conversion. Now, pangalawa, what evangelism is this. Biblical evangelism as its objective reconciliation with God. So yun pala, kaya pala tayo mag-evangelize. Ano daw yung objective natin? Reconciliation. Reconciliation, in other words, pagbabati. Yun pala ang goal natin, kaya tayo humahayo. Kasi yung mga mananampalataya, yung mga hindi mananampalataya, hindi sila kaibigan ng Diyos. Huwag na natin i-sugarcoat yan. Huwag tayong matakot pag sinasabi natin yan. Hindi po tayo mapaparatangan na hindi labing, actually, yun nga yung pag-ibig eh. Sinasabi natin kung ano yung katotohanan. Kasi kung sasabihin mo na, hindi, okay lang, mga kaibigan naman yan ng Panginoon, anak naman sila ng Diyos, ba't ka pa mag-evangelize? Kung sila rin naman pala, anak ng Panginoon at kaibigan ng Diyos, no. They are what? They are in rebel against God, and therefore, they are enemies of God. Kaaway sila ng Diyos. Kaya ngayon, ang goal natin, kaya tayo aayo, is pagbatiin. Hindi ikaw yung magbabati. Wala kang authority na pagbati. Magbati na kayo ng Diyos. Ang kailangan mong gawin is i-share mo sa kanila yung gospel dahil dun yung paraan para ma-reconcile ang isang makasalanan sa ating banal na Diyos. So, sabi ng 1 Peter is this, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So, nandun, maibalik tayo sa Panginoon. And then sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, sabi diyan, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation, reconciliation, that is,
In Christ Jesus, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Sabi pa niya sa verse 20, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So, nandun, ilang beses nabanggit dun yung salitang reconciliation, reconcile, be reconciled sa Panginoon. So, pagbabate. Bakit? Kasi nga, dahil sa kasalanan, ang Diyos na banal at ang makasalanan ay hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Dahil banal ng Diyos, hindi lang siya ito mali, ito madaming ganitong pag-iisip. Ang sinasabi nila, God hates sin but not the sinner. Tama, mali? Mali. Hindi naman yung kasalanan yung dadalhin ng Diyos sa impyerno. Yung gumagawa ng kasalanan. Sabi sa scripture, hindi sabi ng Psalm, God hates the evildoers. Yung mismong gumagawa. Kaya nga, galit ang Diyos sa kasalanan at gumagawa ng kasalanan. So, wag nating isipin na, hindi naman galit ang Diyos sa akin, galit lang siya sa kasalanan ko. Pero sa akin, hindi. No, ikaw yung gumagawa niyan. Therefore, you are responsible sa bagay na yan. And darating ang araw, sabi ng 2 Corinthians chapter 5, lahat tayo haharap sa Panginoon on that day, sa judgment seat of Christ, na ipagsusulit natin lahat ng ginawa natin, whether that is good or that is bad. So ngayon, kung may paghuhukom pala na darating, there are two things na dapat mong paghandaan. Ano yun? Yung hatol ng Panginoon. Ano yung hatol ng Diyos na ibibigay niya? Whether it is what? Guilty or not guilty. So kapag binigay ng Diyos, when He bring down the verdict and you are guilty because you are a sinner, you are guilty beyond reasonable doubt. Go to hell, eternal punishment of God. Why? Sino ba sa atin dito ang walang kasalanan? Sino ba sa atin dito ang hindi nagkasala? Sino sa atin dito ang makakapagsabi na buong buhay mo, hindi ka nagsinungaling? Pag sinabi mo ngayon yan, sinungaling ka na. At pag sinabi mo naman na buong buhay mo, sinunod mo yung mga magulang, nung sanggol ka pa lang, pag di ka pinadede, umiiyak ka, di ba? Pag gutom ka, iiyak ka. Baga, ipapakita lang yun ng pagiging rebelde natin bilang mga tao. Sa madaling salita, may rebellion between you and between God kung ikaw ay hindi pamananampalataya. Sino si atin dito ang gustong kaaway ang presidente? Paano pag si Trump pa yung kaaway mo? Pinakamataas na duklukan ngayon sa sanglibutang ito. Di ba, kahit saan ka magtago, kayang-kaya kang puntahan ni Trump ng kanyang mga alagad, how much more ang Panginoon ng kaaway mo? May-ari, mas nakila po siya kay Thanos. Walang sinabi si Thanos na kailangan pa mag-slap para lang mawala ang isang kalawakan o ano man. Ang Diyos sasabihin niya lang, by His words, kaya kanyang tupukin. Kung ito yung sitwasyon, kaya dapat yung ating passion sa pag-share ng gospel is nandoon. We should share the gospel na mayroong pag-iisip na na ang kailangan ng mga taong ito ay makipagbati sa Panginoon. And yun ay sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. Why? Because Christ is the only mediator between God and man. Walang ibang paraan para magpati ang makasalanan at ang Diyos kung hindi sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang persona mismo. Kaya kung wala ka pa kay Christ ngayon, ayan ang implore sa iyo. We implore you on behalf of Christ. Friends, be reconciled to God. Magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya ka sa Diyos. Alam mo yung transition yan? From being your greater enemy in life
kapag nagsisi ka sa iyong kasalanan at nanampalataya ka kay Kristo, yung kaaway mo na yan is magiging tatay mo at magiging iyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo yung layo ng biyaya na dinudulot ng Ibanghelyo. May reconciliation, pagbabate. Kaya nga ganun na lang, di ba sa atin dito, kapag may magkaaway, tapos nagkabati sila, di ba masaya. Masayang makita yung mga ganung klaseng senaryo sa buhay natin bilang mga tao. Kaya nga nung sinabi doon na bawat isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos, libong anghel. Sabi, there are thousands of angels in heaven na nagagalak. And syempre tayo rin, ng mga mananampalataya, makita natin yung dating ganito yung pamumuhay, yung dating rebelde sa magulang, yung dating sakit sa ulo ng pamilya, tamad mag-aral, puro bulakbol yung ginagawa, yung tipong halos ang gustong pestuhan yung nare-raid, yung ganung klaseng pamumuhay, makikita natin, nakasama na natin nandyan, umaawit ng mga himno, kumakanta ng Amazing Grace, nakikinig, sumasama sa mga fellowship, nananalangin. Di ba ganun yung galak na mabibigay sa atin kapag ganoon yung nakikita natin. Kaya nga, go back, brethren. Kung gaano tayo ka-passionate, kung gaano tayo kainit nung panahon na naligtas tayo ng Panginoong Jesucristo, ibalik mo yan sa paglilingkod mo ngayon. Huwag mong hayaan na maging maging nonchalant ka lang sa mga nangyayari sa paligid mo. Magkaroon ka ng desire na dumating yung time na ikaw mismo ay gamitin ng Panginoon na gamitin niya na instrumento para dalhin ng mga makasalanan sa kanyang piling. So sabi ng Romans, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. So yan ang dahilan kung bakit sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. And then sabi niya, for the wrath of God is revealed against all ungodliness. Kaya ako i-share ang gospel dahil hayag yung galit at puot ng Diyos sa lahat ng mga hindi mananampalataya. So yun yung dalawa, at least dalawa pa lang na bagay. Biblical evangelism is the intelligent and persuasive presentation of the gospel with a definite purpose of producing converts. And pangalawa, biblical evangelism has as its objective reconciliation with God. So, yung pangatlo is titignan naman natin ito sa susunod. Biblical evangelism has specific content. So, doon na titignan natin, Lord willing, kung ano ba yung dapat na nakapaloob sa ating pag-share ng gospel. So, I'll try my best na maging comprehensive siya, at the same time ay hindi nawawala yung theological truths ng pag-share ng gospel. So yun lang yung ating lesson sa umagang ito. Any question po sa ating pong napag-usapan? Any question and clarification? Sige po. Good morning po, Pastor Jan. Salamat sa patuloy na pag-aaral natin about health charts and biblical evangelism. Yung pong nakatanong ako is real to life story. Wala mong open. True to life. Kasi talagang nangyayari sa bawat charts, bilang po sa charts natin. Paano po yung ganitong sitwasyon, Pastor? Dumating ko sa punto na isang family member, nag-invento sila ng chart, nag-evangelist sila. Actually, to evangelist them, actually, dahil sa salita ng Diyos, nabuo ko yung pamilya na nagsuserve sa mga sisipo, every month, every Sunday, nagpapatulong sila, nagpapadami sila sa Panginoon. At dumating ko sa punto na, kasi ang church, pinano yan eh. Kumbaga, nasa anong Panginoon sumunod. Kaya ko lang pagkaroon ito. Problema, hindi ko na rin natin siya. Isang pamilya ay isa-isang open, hindi na po sa pastor, sa asawang pastor, maging sa ibang member ng church. Paano pa natin i-handle as in church? Kasi, kung baga, narito na rin po sila sa loob ng iglesia, pagpatulog.
talagang iba-iba po ang tao eh. Kumbaga, talagang malalim yung pagkakanawa niya sa scripture, pero kung matatag, pero may iba po talaga madaling open eh. Paano po natin ito Ask ko lang po, miyembro po sila. hindi po sila ng Christ? Naging member po sila. Now, pagdating naman po dyan sa ganyang sitwasyon, papasok po tayo sa tinatawag nating church discipline na hindi naman natin i-excommunicate agad yung mga ganung bagay. Ang sabi ng scripture, kapag na-offend ka sa isang tao o sa iyong kapatid, ang responsibilidad po nung na-offend, o kapag hindi alam nung isa na naka-offend siya, ang responsibilidad ng isang naka-offend, ang sabi ng Matthew 18, is lapitan mo yung kapatid mo. Sabihin mo yung naging problema niya sa iyo. Brother, sister, alam mo ba na na-offend ako sa iyo? Bakit? Now, ngayon, kailangan yung reason out mo kapag sinabi mo yung bagay na yun, kung bakit ka na-offend, make sure na yan ay dahil sa Bible. Huwag mong sabihin, hindi ko kasi nagustuhan yung gupit mo. Yung damit mo kasi kulay pink, ang gusto ko kasi kulay pula. Yung mga ganun ba na non-biblical basis na pagsabi is dahil lang sa pagiging baka ikaw ang may problema at hindi yung kapatid mo yung may problema. So ganun pa rin naman po yun. Regardless kung pamilya kayo na na-offend sa isang pastor, ang gagawin mo is kakausapin nyo yung pastor ng siya lang. Yung i-brought out agad sa kung sino-sino yung problema dahil that is unbiblical. And at the same time, you are sinning. Kung na-open ka, tapos sinasabi mo sa kabila, you are sinning already. Bakit? Hindi mo sinusunod yung sinabi ng scripture na kapag na-open ka, kausapin mo muna ng personal yung tao na naka-open sa'yo. Tendency kasi natin, kapag na-open tayo, hahanap agad tayo ng simpatya. Alam mo ba, si sister si brother nakita ko, ganito, ganyan. Ba't di mo kinausap kung talagang concerned ka sa kapatid mo na yan? O dahil gusto mo lang siyang siraan, gusto mo lang siyang gusto mo lang siyang makitaan ng butas, yung magmukha siyang masama, ikaw ang mabuti, ako ang masama, ikaw. Sasabihin mo gano'n. Hindi gano'n ang prinsipyo ng scripture. Now, ngayon, kung hindi sila makikinig at hindi nila gagawin yung bagay na sinasabi ng Matthew 18 na proseso ng pagiging pag-church discipline po, well, ang tendency talaga noon is hayaan sila na umalis kasi hindi sila nagpasakop sa sinasabi ng scripture. Pero syempre, gagawin natin ang lahat para ma-reconcile yung both parties na nagkaroon ng problema na na-open. Again, lagi nating tandaan na mag-ingat din tayo kung madali tayong ma-offend. Let's see na yung pagiging napakadali nating self-offended na heart natin is laging may biblical basis yung ating mga sinasabi. Now, kung hindi naman biblical basis, dyan papasok yung tinatawag natin na Christian liberty. Na kung tayo nga pinalaya na ni Christ sa mga bagay na ito, bakit pa tayo magbibigay ng mga batas na hindi naman sinabi sa Bible at isasabihin natin sa mga kapatiran natin. So, again, dun pa rin po babagsak yung sitwasyon na yun. So, kung sila yung mga miyembro. Pero kung mga unbeliever, talagang malaki ang chance na pag na-open sila at hindi pa rin nila sinabi yun, dun magkakaroon ng problema. So, wala tayong problema dahil hindi sila nag-raise ng kanilang concern. So, ganun pa rin po. Again, hindi tayo mga all-knowing dito na, hindi, dapat alam mo. Ganyan, pag mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang. Tatampo ka ba sa akin? Bakit? Hindi. Dapat alam mo, hindi ko nga alam. Hindi kasi tayo mga all-knowing dito. So, again, very practical. Kung na-open ka, usapin mo yung kapatid mo. Huwag mong hayaan na kailangan alam mo yan. Kailangan lumapit ka sa akin, humingi ka kagad ng sorry. No, you have responsibility po na dapat po. I hope na nakatulong po yung any question pa po? Question? Any question? Anong tanong? Okay, sige, kung wala na, tayo po magtapos sa panalangin para tayo ay makapag-prepare na rin for our worship service. Let's pray. Our Heavenly Loving Father, we thank you, Lord, for
reminding us once again, Lord, about the principles that are rooted in your words. We truly thank you, Lord, sa mga truths na ito na siyang nagpaalala sa amin kung ano yung hindi pag-ebanghelyo, and at the same time, kung ano po yung totoong ibang pag-ebanghelyo. We know, Lord, that marami sa amin and even ang buong iglesia ay nalulus or nag-e-err sa pagiging tamad, at the same time ay pagiging walang pakialam sa mga bagay na ito, kagaya nito. But Lord, we thank you dahil alam namin the fact na pinapaalalahanan niyo po kami ng mga truths na ito is meron kaming responsibility to respond sa mga bagay na ito, Panginoon. Nawa po ay masumpungan niyo ang iglesyang ito na hindi lang nagtitipon sa Ebanghelyo, kung hindi nangangaral din at tumahayo para sa Ebanghelyo. And nawa, ang bawat isa na miyembro ng iglesyang ito ay hamunin nyo na we only live once, Lord, and we should live our lives na nakakapag-glorify sa iyong pangalan. And one of those things na nakakapag-glorify sa iyo ay ang sa pamamagitan po ng pag-ebanghelyo. Nawa magkaroon kami ng tapang at ng encouragement, ng passion sa pag-share ng gospel, at nawa, Panginoon, na yun maluwalhati po kayo sa bawat paghayo ng inyong pong iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Nawawala kaming ibang naluwalhati at naitaas. In Jesus' name we pray. Amen.